Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon sa Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng daigdig na ito. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Pangonan, ay narito muli upang pangunahan ang napakahalagang episode 243 ng Ride On Ministry, araw po ng Thursday, November 19, 2020. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words. Ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po'y manalangin. Almighty and living God, we indeed invoke your presence in our midst, even as we plea and request for the guidance, inspiration of your Holy Spirit to all of us. And may your word be heard, be felt, and be experienced. And of course, O Heavenly Father, may we enjoy your presence while allowing you, O Lord, to be with us. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon, at tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadow in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all things that surrounds become shadow in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason to live is to worship you. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
sang. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadow in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when all will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason to live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. When we look into the holiness of our Lord Jesus Christ, and of course, when we gaze into His loveliness, at napakaganda pati ng ating mga surroundings, ay nagbibigay po ng shadow sa liwanag ng ating Panginoong Hesus Kristo. And with this, my dear brothers and sisters in the Lord, we indeed find a joy of reaching within our hearts to reach the heart of Jesus Christ. Kaya patuloy lang mga kapatid sa Panginoong Diyos na tayo ay magpasalamat lagi sa ating Panginoon na siyang ating sinasandigan sa araw-araw. And because of that, we are indeed continuously being assured that God is with us always. No matter how hard yung ating pinagdadaanan sa ating mga buhay, kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay nasa ikatlong sulat ni Apostol Juan. Ito po ay isang kabanata lamang, talatang 1 hanggang
At itong episode na ito ay matatapos natin ng The Gospel of John, 1 John, 2 John, and 3 John. Kaya we praise the Lord for that journeying with the Apostle John. At ito pong passage na ito ay isa pong napakahalagang pagkilala na merong kaakibat na pagpupuri sa isang kaibigan. Kung kaya't pinupuri po natin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang ikatatlong sulat ni Juan. Ayon sa source natin at nababasa natin dyan bilang panimula sa hawak-hawak natin na Biblia, na kung saan na ito po ay katulad ng tinalakay natin kahapon, na ito ay sinulat ng matanda. Kung kahapon ay isinulat sa isang ginang ina, at gayon din sa mga anak nito, ngayon ay para sa isang kaibigan. And of course, we challenge you na lumagay kayo doon sa kalagayan ng isang kaibigan na ito. Ang tinutukoy dito ay walang iba kundi si Gayo. Sinulat ng matanda para kay Gayo, na kung saan itong taong ito ay isang leader ng iglesia. Kung kaya't yung sumulat ay pinupuri niya itong leader na ito. Bakit niya pinupuri ito at kinikilala? Dahil po sa kanyang pagtulong sa ibang Kristiyano. Yan ho ang kadahilanan. Gayon din kaakibat ng sulat na ito na meron din babala patungkol sa pag-iingat sa isang tao rin na ang pangalan na tinukoy dito ay si Diotrephes. Hindi ko na-research yung ano ba yung background nito at ano ba yung malalim na background din ni Gayo. Pero understandable naman yung sinasabi ng passage na ito. Kaya nga pinatotohanan sa talatang 1 na yung sumulat nga ng kanyang description ay matanda. Bagaman ang sumulat nito ay si John. Mula sa matanda kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. Pansinin ninyo, hindi lamang mahal na kaibigan, kundi pinakamamahal na kaibigan. Alam ninyo, tayo ho ay meron din mga kaibigan. Iba-ibang level. Meron yung kaibigan na malapit tayo sa kanya. Meron yung mas malapit tayo sa isa. Meron naman yung pinag-uukulan natin ng sapat na panahon na iba. Pero lahat ng yan ay pagkilala ng ating wagas na pagmamahal. Bilang sila ay kaibigan natin.
Kaya we praise the Lord for this and we commend itong matanda na binabanggit na sumulat kay Gayo na kung saan ay sinasabi niya na pinakamamahal kong kaibigan. Ang sarap kaya ng pakiramdam at karanasan natin kung meron tayong mga kaibigan na nagmamahal sa atin. Pero hindi lamang yaong patungo sa atin na pagkilala at pagmamahal at pagpupugay, kundi maging tayo rin na kung saan ay dumadaloy din mula sa atin yang ganyang pakiramdam at kapahayagan ng pagmamahal sa kaibigan natin. Kaya nga meron tayong mga matalik na kaibigan. Bagaman meron din tayong maraming kaibigan nakakaiba doon sa tinuturing natin na matalik nating kaibigan. Pero dito, pinakamamahal kong kaibigan. Kaya doon sa talatang 2, sinasabi niya, mahal kong Gayo. Inulit na naman yung salitang mahal. Idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. So, ibig sabihin nun ay hindi ho questionable yung buhay physical at spiritual ni Gayo na kanyang itinuturing na pinakamamahal na kaibigan, na mahal niya. Na yan ay isa sa mga pangunahin na kung saan ay katangian at sabihin na natin kwalifikasyon ng sino mang leader ng iglesia. Nakakitaan ng mabuting kalalagayan sa buhay, physical at spiritual. Dahil mas nakapaglilingkod tayo na mabuti ang kalagayan, malusog ang ating pangangatawan, na meron tayong taglay na lakas, sigla. Ilalo tigit, kung buhay na buhay ang kalalagayang buhay espiritual. Merong mga marurunong na mga leader, pero hanggang utak, kulang sa puso, kulang sa gawa, at kulang na kulang sa mabuting kalagayan na lumalagong buhay espiritual. Merong kahungkakan. Pero tignan natin yung sitwasyon, mga ka-ride-on sa Panginoon. Lalo na sa panahong ito. Naranasan niyo ba na makatanggap ng kahit na short paragraph o sentence sa inyong Facebook, sa inyong Messenger account, Twitter, kung Twitter, yung iba ay nilalive. Kapag mababasa natin, narinig natin na pinakamamahal kong kaibigan, mag-ingat ka dyan. Alagaan mo yung sarili mo, mahal na mahal kita, mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa mga kinakain mo.
Sana nasa mabuting kalagayan ka. Okay, malusog ang iyong pangangatawan. Lumalago ang iyong spiritual. Nable-bless ako sa iyo. Salamat sa Diyos sa mga magagandang nababalitaan ko tungkol sa buhay mo. Aba, ang sarap na basahin yun, ganun, ano po? Ang sarap na pakinggan at nagpapalakas sa atin. Nai-inspire tayo lalo. Lalo na kung merong kasamang panalangin. Mahal kong Gayo, yan ang sinasabi ng sumulat nito. Idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Balansyadong kalalagayan ng physical at spiritual. Alam niyo, ang mga ganitong pagpapahayag ng malasakit kalinga, lalo na sa mga tinamaan ng COVID-19, sa mga nawalan ng trabaho, sa mga nasalanta ng bagyo sa Cagayan, sa Isabela, Quirino, bandang Aurora Province, meron din ilan dyan sa Pampanga, gayon din sa bandang Bulacan, Metro Manila, Marikina City, Rodriguez, Rizal, Montalban, Rizal, Bicol Region, lalo ng Catanduanes, Albay, Camarines Norte, Sur, Marinduque. Lalo na yung mga talagang sobra-sobra ang hagupit na kanilang naranasan. Mga nawalan ng trabaho, nawalan ng hanap buhay, nilubog ang kanilang mga palayan, bukirin, naanod, ang kanilang mga alagang mga hayop. May mga nawasak ang tahanan, may namatayan. Meron naghahanap ng pagkain, ng tubig, may suso, mga nasirang kagamitan. Mga putik na dumapo sa mga daan, maging sa loob ng tahanan, napaka matindi ang kanilang naranasan. Nakapanlulumo, nalulungkot tayo. Kaya ito yung panahon na kung saan ay tularan natin. Itong isang leader ng iglesia na kung saan ay nababalitaan na siya ay patuloy na mabuti ang kalagayan, malusog ang pangangatawan at gayon din ay mabuti ang kalagayan buhay espiritual. And of course, tutularan natin itong sumulat na matanda sa kanyang pangungumusta. Well, hindi man natin na magawa katulad ng nagagawa ng mga merong mayayaman, maaaring makapagpaayuda ng isang truck na bigas, maraming pang-relief. Pero para sa akin ay yung maliit na maitutulong natin. Katamtaman man, malaki man o mas malaki sa malaki. Ang mahalaga diyan ay yung taus-pusong pagmamahal, pagtulong. Na merong kasamang dasal sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Diyos,
Ginigising tayo lahat sa panahon na ito. Especially the existence of the church as a whole. Na kinakailangan sa panahon ng ganito, ang church ang siyang kinakailangan unang-una na dapat na gising na gising. Saan? Sa pagkilos, sa paggalinga, sa pagtulong, sa pagpapaabot ng malasakit sa mga minamahal natin na ating mga kababayan, sinalanta ng bagyo, sa mga nahihirapan. Kaya yun lamang manalangin tayo mga kapatid sa Diyos ay malaking bagay iyon. Kung tayo ay sama-samang nananalangin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos, it will indeed turn this world upside down. Because God is with us, God is always at work through His Holy Spirit. And so amazing na nakikita ng Panginoon that we, as part of His body, meron tayong tinginan sa isa't isa na nagmamahalan, nagtuturingan ng mga magkakaibigan, magkakapatid sa ating Panginoong Diyos. At kung tayo yung nasa mabuting kalagayan, na maaari tayong kasangkapanin ng ating Panginoong Diyos, bakit hindi natin magawa? Sinasabi ng sumulat sa talatang 3, tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid. At ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon na dito. Diba? Napaka-importante yung camaraderie of Christians. Camaraderie of brothers and sisters in the Lord. O kaya camaraderie in our context, in the society where we belong. Na kung saan ay nandun yung ministry, na kung saan ay nagpapalakasan sa isa't isa, nagbabalitaan sa isa't isa. Ano bang nangyayari sa kapatid, sa mga nasalanta? Ano ba ang kaganapan sa ngayon? At yun namang sumulat ay tuwan-tuwa sa mga ganyang mga balita at malasakit na mga kapatid. At lalo na ang balita na kung saan yaong katapatan ng kanyang kinikilala na pinakamamahal niyang kaibigan na isang leader ng church ay patuloy na nagtatapat sa katotohanan at talagang namumuhay nang naayon sa katotohanan na ito. Kaya nga tayo rin ay natutuwa, nagagalak tayo kung yung ating mga plaques, kung yung ating mga kasama sa tahanan, kung tayo magamagulang sa ating ministry sa mga anak, at gayon din ang mga anak sa magulang, at gayon din sa sino paman na sakop ng ating ministry, kapag nakikita natin, nababalitaan natin na sila ay nagiging tapat, lumalago, nagiging mabuti ang kanilang kalagayan at namumuhay ayon sa katotohanan. Ramdam natin ang katuwaan. Ramdam natin ang kagalakan na meron pang pagpapasalamat, pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya ipinababatid, hindi lamang pangungumusta, hindi lamang kasabikan ng pagmamahal, hindi lamang ang panalangin, kundi gayon din ang katotohanan na iyan. Kaya nga sinasabi ng sumulat sa talatang 4,
Wala nang higit pa na magpapaligaya sa akin kaysa marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Ang aking mga anak. Ganyan din ho ang feeling ng mga lingkod ng Diyos sa nasasakupan na paglilingkod kapag nakikitang sila'y namumuhay sa katotohanan, lumalago, nagiging maayos ang kalagayan. Ang mga lingkod ng Diyos, yan ay higit na makapagpapaligaya sa kanila. And vis-a-vis, gayon din ang mga laiko ay natutuwa din sila, meron din silang iba yung kagalakan, pagpapasalamat sa Diyos, naliligayahan din. Kung ang mga lingkod ng Diyos na namumuno, nangangaruga sa kanila ay nakikita din, nababalitaan na nasa mabuti silang kalagayan. Natutugunan ang kanilang mga pangailangan at patuloy na marubdob na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. And same is true in the context of a society. Kapag nakikita natin na nagiging tapat ang mga nanunungkulan sa bayan, barangay man, munisipalidad man, yan man ay lungsod, lalawigan, maging sa rehiyon at maging sa nasyonal, natutuwa tayo, naliligayahan tayo. Lalo na kung ang pamunuan at gawa ay para sa kapakanan ng bayan sa buong mamamayan, nang may katapatan at nang may pamumuhay sa katotohanan at katarungan at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama. Kaya yan ay mga kapahayagan ng pagkilala at pagpupuri ng sumulat nito kay Gayo na isang leader ng iglesia. Sa kanyang katapatan, sa kanyang mabuting kalagayang pisikal at gayon din sa kanyang patuloy na mabuti at lumalagong espiritual na pamumuhay at tapat sa katotohanan na patuloy na naaayon na namumuhay sa katotohanan ito. Kaya diyan ay pinuri ng sumulat ng matanda si Gayo. Kaya nga doon sa talatang 5, mahal kong kaibigan, yan ang kanyang sinabi. Ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Hallelujah at praise the Lord. Tayo man ang matawag na mahal kong kaibigan, na kinikilala yung ating paglilingkod, di ho ba nasisiyahan din tayo at nagagalak? Kaya napakagandang context ito, mga kapatid sa Diyos, na ang konteksto ng ating paglilingkod ay kung saan nandun yung tinatawag natin na ecumenical interfaith concern and service as a ministry to the people. Kilala man natin sila, hindi man natin sila kasama sa iglesia, anumang denominasyon sila, anuman ang pagkakaiba nila sa atin, ang ating ministeryo, ang ating paglilingkod, malasakit at paggalinga, walang kinikilingan. Kaya mahal kong kaibigan, sabi nga niya, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Katapatan, napakahalaga yan. Katapatan sa paglilingkod, katapatan
kay Jesucristo, katapatan sa kanyang mga salita at katapatan sa lahat. Maliit man o malaking bagay o halaga, napakahalaga iyan. Tayo ay nilalang ng Diyos, may layunin ng Diyos sa atin. Kaya nga yung awit na pananagutan, walang sino mang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Walang sino mang taong nabubuhay, namamatay para sa kanyang sarili lamang. Tayong lahat ay mayroon pananagutan sa isa't isa. What an ecumenical interfaith expression of ministry and of service, of love, of compassion and ministry sa ating kapwa, lalo na sa mga kababayan natin. Di man natin sila kilala, hindi man natin sila nakakadaupang palad palagi, hindi man maabot natin sila. Yan ang tinatawag yung katanungan kay Jesus, who is my neighbors? Sino ang aking kapwa? Kaya nga po mga kapatid sa Diyos, walang limit ang ating paglilingkod at ministeryo. Hindi natin pinipili, kundi kung sino man ang kaloob ng Diyos na konteksto ng ating ministry. We have to do what is due, what is right, in response sa ating pagkakatawag, pagkakapili at pagkasugo ng Diyos sa atin. Yan ay ginagawa natin because of our love. Firstly, to our Heavenly Father in Jesus Christ. Ang pag-ibig natin sa Kanya ng wagas at totoo, ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. At gayon din na mahalin at ibigin natin ang ating kapwa, gaya din ng ating pag-ibig sa ating mga sarili. Kaya nga yung paglilingkod, yung pananampalataya sa ating Panginoon ay kinakailangan po ng patunay. Kinakailangan ng mga paglilingkod natin, ministeryo na ating ginagawa na kinakailangan po meron 2 paa, meron 2 kamay, 10 mga daliri. Kailangan meron siyang 2 tenga, 2 mata, may bibig, may ilong, may katawan. Hindi lamang sa nguso, kundi sa puso at gawa, pangkabuuan iyan. Kaya mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. What a timely call for all of us to respond to this. Kaya nga yung sinabi dyan sa talatang 6, nagpapatotoo sila sa Iglesia Rini tungkol sa iyong pag-ibig, at lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Napakahalaga, kanina sinabi natin, ang katapatan, ang paglilingkod, ang pagmamahal, pag-ibig. Pero dito ay sinasabi din yung kahalagahan
ng pagtutulungan. Ang pagkakapit-bisig, abot kamay, bayanihan, magtulungan sa isa't isa. Di ho ba mas maraming nagagawa, mas maraming nagiging bunga ang paglilingkod natin kapag tayo ay sama-samang nagtutulungan, na naglilingkod, na merong pag-ibig sa isa't isa at gayon din sa pinatutungkulan ng ating paglilingkod at pagtulong. Sapagkat diyan nakikita ng ating pagmamahal, ang ating pagtulong, pakikibahagi sa buhay ng mga iba, ay kapahayagan na tunay nga naman na tayo po ay tunay na umiibig nagmamahal. Kaya nga, let us help one another. Let us always in solidarity with one another. In the course of our journey in this life so difficult, full of struggles and circumstances, we have to support, inspire, empower ang mga lingkod ng Diyos, and so with mga lingkod ng Diyos sa ating mga pinapastulan. And of course, beyond our local church, the vast context of our ministry that we ought to respond. At diyan papasok ng church. Tayo na mananampalataya ay hindi lamang naririyan lagi sa apat na sulok ng ating iglesia, kundi we need to go forth. Humayo tayo. At yan ang sinasabi doon sa talatang 7 kanina at gayon din sa talatang 8, sapagkat humahayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat din silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Napakahalaga ho yan. Talatang 6, talatang 7, talatang 8. Yan ho ay challenge sa bawat isa sa atin. Kaya nga ho, ang mga lingkod ng Diyos, pag sinabing lingkod ng Diyos, ang tinutukoy ko dito ay yung tinatawag natin, lalo na kay Martin Luther, priesthood of all believers. Kahit hindi ka pastor, hindi ka bishop, hindi ka nagseminaryo, all of us can be part of the so-called priesthood of all believers. Because we are all faithful believers in the Lord Jesus Christ and part of His universal existence of His church. At yung paghayo natin, makakatulong tayo, hindi man tayo humayon na magpalaganap ng salita ng Panginoon. Katulad ng mga pastor, mga diakonesa, mga pari, mga obispo, pero sa pamamagitan ng ating pakikisa at pakiki-intercede at gayon din sa ating pagtulong. Bahagi tayo sa ministeryo ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang iglesia. Yan ang tinatawag natin sa wikang Grego na ecclesia, koinonia, fellowship. Ang church, the gathered church, nagkakatipon sama-sama
na mga mananampalataya kay Kristo at the same time taglay natin yung pagiging diaspora natin. As an scattered church, because the church, we as Christians and church workers are not continuously confined within the four walls of the church, we need to go forth. Pero sa ngayon, mayroong mga health protocols na isinasaalang-alang natin. Kaya nga kung tayo ay lingkod ng Diyos, first and foremost sa atin, because we love the Lord, we are bound to serve, we need to be faithful, and we need to be part of His body, sapagat tayo ay mananampalataya sa Kanya. Wala man tulong, meron man, patuloy ang paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi tayo binabayaran upang tayo ay maglingkod, kundi kusa na tayo po'y tumutugon naglilingkod because we love so much the Lord and we follow His mandate to go forth. Sana po ay makatulong iyon. Nagabay natin. Kaya nga sapagkat humahayo sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos, dapat natin silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Yan ang sinasabi natin sa pamamagitan ng tulong-tulong na pagpapalaganap ng katotohanan. Marami tayong ma-achieve sa gabay at tulong ng ating Panginoon. At gayon din sa sama-samang pagtulong sa ating mga kababayan sa anumang kaparaanan, marami tayong mapapalakas. Marami tayong mabibigyan ng pag-asa at babangon muli sa kanilang lugmok na kalagayan. Ngayon dito, si Diotrephes at si Demetrio, na kung saan ay bahagi sa sumulat sa kanyang sinabi sa talatang 9, sumulat ako sa iglesia. Ngunit hindi ako pinakinggan ni Diotrephes nang hangad ay siya ang kilanlin ninyong pangunahin. At doon sa talatang 10, kapag pagparian ko, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya. Ang mga kasinungalingan sinabi niya laban sa amin, at hindi pa siya nasisiyahan doon. Ayaw na niyang tanggapin ng mga kapatid na dumarating. Ay hinahadlangan pa niya at itinitiwalag sa iglesia ang mga ibig tumanggap sa mga iyon. Alam niya, merong ganyang konteksto na kalagayan pati na ang church. Sabagay, sa anumang pelikula ay meron laging kontrabida di ho ba? Dito ay lumalabas, mga kapatid sa Diyos, na kung saan ang tinutukoy ng sumulat dito si Diotrephes, na kung saan ay punong-puno ng kasinungalingan, pagtataboy ng mga kasama sa iglesia. At ang kanyang vested interest ay siyang kilalanin na tagapanguna. What a selfish motive! Minsan yan ay problema, hindi lamang sa church, maaaring sa barangay, maaaring sa isang lungsod, sa isang munisipalidad, sa probinsya at maging sa national level. Merong ganyan na talaga namang tingnan niyo ang laman ng YouTube. Marami dyan yung mga
Naggumagawa ng fake news, marami dyan yung gumagawa ng mga kung ano-ano na kung saan ay tumitigatig. Pero sa atin, na mga mananampalataya sa Diyos, tuloy lang ang buhay kahit na mayroong ganitong sitwasyon. Na humahadlang, na nagtitiwalag, hindi tumatanggap, sapagkat naroroon ang vested interest, maitim na balakin. At yun ay malasakit nitong sumulat na ito. Dirin yun, pagpariyan daw niya doon, ay kanyang uungkatin ang lahat ng ginawa ng taong ito na si Job Repes. Ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin kanya. Meron nga naman na mga konteksto, kaganapan sa buhay na kung saan ay nalulungkot tayo. Hindi tayo nasisiyahan. Lalo na sa mga balakid na kung saan ay magtagumpay na sana dahil sa balakid na ito na pinagtuunan ng pansin na natigil at hindi na tayo magpatuloy. Well, let the game, let the journey continue on. Mas titignan natin mga kababayan sa Diyos yung nakapokus ang ating pananampalataya, ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos sa katotohanan na iyon, sa gitna at sa kabila ng mga hadlang. Makikita pa rin natin ang liwanag ng katotohanan ng Diyos na ito. Nakikita pa rin natin yung pag-asa that we need to continue on. We have to move on. At gawin ang naaayon naisin ng ating Panginoong Diyos. You see, ang sinabi nito sa talatang 11, mahal kong kaibigan, huwag mong tularan ang masamang halimbawa, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos, ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Yan ho ang challenge sa atin. Nang dapat natularan natin ay yung mabuti at ang paggawa ng mabuti, sapagkat kung ang mabuti ang siyang pagtuunan natin pansin at yon ang ating gagawin, yan ay matibay at malakas na sandata laban sa kasamaan. Nais natin na madipit ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan, paggawa ng kabutihan, pamumuhay ng ayon sa kabutihan, ayon sa katotohanan, ayon sa Diyos. Kaya nga tularan natin ang sino man na gumagawa ng kabutihan. Rather than sundan natin at sundan ng sundan ang mga masasamang halimbawa at masamang gawain. Dito na tayo sa mabuti. Gumawa ng mabuti sapagkat doon na hindi tayo mapapahamak. Sapagkat yung gumagawa ng kasamaan ay yung nga naman yung hindi nakakita sa Diyos at yun ay tutungo sa kapahamakan. Kaya kung paano sinasabi diyan na yun ang tularan natin ang gumagawa ng kabutihan nang naaayon sa kabutihan ng Diyos Ama sa pamagitan ng Jesucristo, tayo rin ay magiging huwaran saan man tayo naroon. Sa loob ng tahanan, maging huwaran tayo.
Sa loob ng community, maging huwaran tayo. Sa ating mga workplaces, maging huwaran tayo. Saan man? Saan tayo magiging huwaran? Lagi natin uulit yung salitang watch. Yung W, watch your words. Maging huwaran tayo sa ating mga sinasabi. Yung letter A, watch your action. Maging huwaran tayo sa ating mga aksyon. Yung letter T, thoughts, maging huwaran tayo sa ating mga thoughts. Yung letter C, what's your commitment, maging huwaran tayo sa ating mga commitment. At yung letter H, what's your habit, what's your heart, maging huwaran tayo sa ating mga puso at gayon din sa ating mga ginagawa sa araw-araw. At sa talatang 12, mabuti ang patotoo ng lahat tungkol kay Demetrio. At ng katotohanan ay nagpapatotoo rin ng ganyan. Iyan din ang aming patotoo at alam mong totoo ang sinasabi namin. Kaya nga, yung pagiging halimbawa, yan ay nagsisilbing buhay na patotoo ng katotohanan, at ang katotohanan na yan mismo nagpapatotoo upang ang katotohanan ay tunay nga naman at totoo na yan ang manaig sa buhay ng tao na mabuhay sa katotohanan upang ang buhay sa katotohanan na nabubuhay, ang magiging bunga niyan ay katotohanan, pawang katotohanan na nagpapalaya sa tao. Kaya nga, magsilbi tayong inspiration, magsilbi tayong huwaran, magsilbi tayong bilang mga buhay na patotoo, saan man tayo naroon. Kaya, maging huwaran si Gayo, si Demetrio, at gayon din ang sumulat dito. Ngayon, sa panghuling dalawang bersikulo, mga kapatid, sa Diyos, na kung saan ay sinasabi sa atin, marami pa sana akong sasabihin sa iyo. Kay Gayo, ngunit hindi na sa sulat. Inaasahan kong magkikita tayo at magkakausap sa lalong madaling panahon. Sumainyo nawa ang kapayapaan. Kinukumusta ka ng ating mga kaibigan dini. Ikumusta mo rin ako sa ating mga kaibigan dyan sa bawat isa sa kanila. Alam ninyo, na-appreciate natin ang sulat na ito. Talagang sulat sa isang minamahal na kaibigan. Ganyan din tayo sumulat, di ho ba? Na doon sa panghuling panulat natin, nandun yung ating kasabikan. Na sana'y magkita tayo muli sa Pilipinas. Mula nung dinapuan tayo ng global pandemic na ito, ano bang buwan yan? Marso? Hindi na tayo nagkita-kita ng harapan, face to face, eye to eye. Pero nandun ang ating pananabik na sana magkita-kita tayo muli, magkausap-usap muli sa madaling panahon. Kaya nga patuloy po natin na yugyugin ang sanglibutan na ito ng panalangin sa Panginoon. Para mawala na itong COVID-19 global pandemic na ito nang sa gayon ay mangyayari yung pinapangarap natin na kung saan ay nasaan natin na kung saan ay magkita-kita tayo muli. Harap-harapan na mag-usap-usap, magbanding, mag-fellowship, magkumustahan sa madaling panahon. Sana nga po mangyari yan. Katulad din natin, kapag sumusulat tayo sa bandang huli, sinasabi natin, katulad nito, sumayo ang kapayapaan, ingat ka dyan. Pagkatapos sasabihin ay, take care, always, I love you. Yung iba sabihin pa, muwa, chup-chup.
At purihin natin ang Panginoong Diyos. Pagkatapos ay meron din sa bandang huli, nilalagyan pa natin ng PS. Sabihin natin doon ay, paabot mo ang aking kumusta dyan sa mga kasama mo dyan. Kumusta mo ako lahat dyan sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakosa, mga bro, mga sisters natin. Tapos ay miss na miss ko kayo. Miss na miss ko kayo. Hallelujah at praise the Lord. Alam niyo, na-inspire ako dito sa huling sulat ni John. At tunay nga naman na tayo po ay napapasigla, nahahamon, na-inspire at lalo tayo na kung saan ay magpatuloy na nakapailalim sa katotohanan, sa pag-ibig ng Diyos at gayon din na tayo ay magsilbing matapat, buhay na patotoo at gayon din na magsilbing huwaran natin ang mga mabubuting mga lingkod ng Diyos, mga manggagawa at mga laiko na nagtapat sa katotohanan, sumunod, humayo, naglingkod ng ministeryo. Hindi iniwan ang pananampalataya na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen. At Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa ating Panginoon. At ngayon ay ating pong tunghayan ng mga kapatid na kung saan sila po ay magse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Ito po ang nakaabot sa atin ng DSE Reverend Bayani de la Peña, Administrative Pastor ng Gateway Methodist Church, Porta Rizal. At the same time, siya po ang District Supervising Elder ng Purok Hilaga ba yun? Ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Regional Conference. At gayon din ang kapatid na Luisa de la Cruz, Josel mula dyan sa John Sabela, LB Estigoy, yes, kapatid na Geraldine Acosta Cardenas, Cantoil, at gayon din ang kapatid na Althea Con mula dyan sa bandang Kawayan City, Isabela, Beverly Pabeca, Idol Pina Pantasia, Kawayan City, Isabela, at gayon din ang kapatid na Miller Rodriguez Tandayo Benos. Kamag-anak siguro ito ni Pastora Mayros. At gayon din ang kapatid na Consolacion de la Rama, yes. At gayon din ang kapatid na Joby Tagatak Nako ng Dinalupihan Bataan, Joby Sol Sia Kapili ng Church by the Highway, Bacoor City, Cavite, yes. Ang asawa ng ating kapatid na Sam Kapili, anak ng ating Susan Kapili, yes. Kapatid na Emily Joy Velasquez de Leon ng Rock of the Nations Gospel Fellowship. Asawa po ng kapatid na Jubert de Leon, Pastor Jubert de Leon. Kaya yan po ang nakabot sa atin na mag-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. At tayo po ay manalangin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, kami po ay nakikisa sa mga kapatid na sa araw na ito ay magse-celebrate ng kanilang birthday. Mga nabanggit na mga pangalan at maging sila, O Diyos, na hindi man naming kilala saan man sila dako naroroon sa buong mundong ito, batid mo sila, Panginoon, sa kanilang mga kalagayan. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sila po ay pagkalooban ng kagalakan ng kanilang mga puso at gayon din ang buong pamilyang kinabibilangan nila, Panginoong Diyos. Marami pang darating na mga birthdays, Panginoon, sa kanilang mga buhay na naroroon ang kanilang pagpapasalamat at pagtatalaga ng kanilang buhay, pamilya, ministeryo, kabuhayan at mga iba pa, O Diyos. Lagi mo silang ingatan at pagpalain sa lahat ng panahon at sa lahat po ng kanilang mga ginagawa ay kanilang ma-achieve na matagumpay, O Diyos, sapagkat Ikaw ang siyang nag-iingat at nagpapalas sa kanila.
Sila po, Panginoon, ay dulutan mo ng maayos at malusog na pangatawan. At patuloy sila, Panginoong Diyos, na maging daluyan ng katotohanan at pag-ibig. At nagtatagumpay sila, O Diyos, na ikaw ang siyang naitataas. Pagpalain mo, Panginoon, maging ang mga sanggol na ngayon po ay pinanganak, saan man dako. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, kalusugan, nang sila'y lumaki na mayroong takot sa iyo, pananampalataya. Palain ang kanilang pamilyang kinabibilangan, O Diyos. At ang mga sanggol na ito, Panginoon, ay magkaroon ng bright future sa mga darating na panahon. Aming Ama at aming Diyos, kami nga po ay nakikiisa sa kanila. At patuloy na sila po ay pagpalain mo sa lahat ng larangan. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon at ating pong andugan ng awit ang mga birthday celebrants na ito. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may mahal. Hinihiling na bipagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Saan man kayo naroon, tuloy lang ang birthday ninyo. Palakpakan po natin lahat po sila na nagbe-birthday ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din po i-cheer natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Hallelujah. At purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon po ay dumako po tayo sa ating mga panalanginan sa pagkakataon na ito. Yes, ipinapaabot po natin ang ating pakikisang damdamin sa buong pamilya ng mga Dumlao at gayon din pamilya Agaloos dyan sa bandang Quezon City. Yes, sa pagpanaw ng ating kapatid na Samuel Dumlao Agaloos, na ito po ay isa sa mga anak ng ating mag-asawang glorified Reverend Bernardo and Vilma Dumlao Agaloos. At purihin po natin ang Panginoong Diyos at ipanalangin po natin ang buong pamilyang ito. Aming Ama at aming Diyos, aming pong pinababatid ang aming pagkikisang damdamin at panalangin sa buong pamilya ng mga Agaloos, Dumlao families, Panginoong Diyos, at umaasa kami, Panginoon, sa panahon na ito, ikaw po ang siyang kasapatan ng kaaliwan nila. At gayon din, Panginoong Diyos, na ipagkaloob mo ang inyong pagpapalakas sa kanilang pananampalataya. At gayon din, Panginoong Diyos, na sila po dulutan ng kagalakan. At gayon din ang iyong biyaya na kailangan nila, Panginoon, sa panahon na ito ng kanilang pagdadalamhati at pagbabantay, Panginoong Diyos.
hanggang sa maihatid sa huling antungan ang kanilang pinakamamahal na anak na Samuel Dumlao Agaloos, Panginoong Diyos. Sila po ay mula dyan sa bandang Kamaning Pers sa United Methodist Church, Quezon City. Kaya nga po, Panginoong Diyos, umasa kami na patuloy po na iyong pong ikintal sa kanilang mga puso't isipan ang inyong pangako na pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Aming Ama at aming Diyos, into Thy hands we indeed commit and entrust the body, soul, and spirit of glorified Samuel Dumlao Agaloos unto your loving care and reign over sa kanya, Panginoong Diyos, diyan sa iyong kaharian. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po sa pagkakataon na ito, prayer request na ating pong ipanalangin ang Iglesia Methodist sa Pilipinas sa Kalinga, one of the agencies of this church. At sila po ay merong pulong itong alas 2 ng hapon, particular po sa kanilang agenda, ang relief operation na gagawin po para sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo Ulysses dyan sa bandang Cagayan Valley, at dalangin po natin ito. Aming Ama at aming Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang National Pilipinas sa Kalinga, Panginoong Diyos, sa pamumuna ng aming chairman, kapatid retired Colonel Reverend Teodoro Saclolo, at gayon din po, Panginoong Diyos, ang program director nito, Deaconess Merlin Sebastian, at sa lahat ng mga kaalim ng Board of Trustees nito, at gayon din, Panginoong Diyos, ang National Chairman ng Board of Trustees ng Pilipinas, Panginoong Diyos, Architect Rodrigo Lagman. Panginoon, pangunahan mo ang napakahalagang pulong na ito, Panginoong Diyos, with your inspiration, with your knowledge and wisdom, Panginoong Diyos, and of course, the necessary plan, Panginoon, na nais mong i-inspire. At na, Panginoong Diyos, ito po ay maging makabuluhan at mailatag, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga pagkilos na gagawin, Panginoong Diyos, upang kami makatulong, Panginoon, at pagpalain mo, O Diyos, ang buong nasa sakupan ng Iglesia, Panginoong Diyos, pagtugon upang sa ganun, Panginoon, ang aming pinagsama-samang mga relief, Panginoong Diyos, ay makatutulong sa aming mga kababayan, Panginoong Diyos, na nangangailangan. Di namin man maibigay ang pinakamalaki, Panginoong Diyos, ngunit sa abang may tutulong, Panginoong Diyos, ay ito po'y makapagbigay ng kasiyahan at kalakasan sa mga magiging resipiente, Panginoon. Kaya pagpalain mo ang relief operation na ito, di lamang po ang relief operation ng Pilipinas Kalinga, kundi lahat po ng mga relief operation ng mga churches, anumang denominasyon, Panginoon, dito sa Pilipinas. And of course, yung mga NGOs, at gayon din, Panginoong Diyos, ang gobyerno, Panginoon, ay patuloy po na pagpalain mo lahat upang sa ganoon ang pinagsama-samang pagtutulungan sa panahong ito, O Diyos, ay makapagdudulot po ng pagbangon ng mga kababayan namin na sinalanta ng bagyo, Panginoong Diyos. Kaya dalangin po namin na pagpalain mo lahat, Panginoong Diyos, diyan sa bandang Cagayan, diyan sa bandang Isabela, Quirino Province, at gayon din sa Aurora Province, meron din parte ng Nueva Ecija, Bulacan, at gayon din sa Pampanga, at gayon din, Panginoong Diyos, sa Metro Manila, lalo na, Panginoong Diyos, sa bandang Marikina City, at gayon din po, Panginoong Diyos, sa bandang Rizal, lalo na po ang lugar ng Rodriguez Rizal, at gayon din ang Buntalban Rizal, meron din dyan sa bandang Real and Infanta, at gayon din, Panginoon, meron din parte ng bandang Laguna, yes, Cavite, at gayon din, Panginoong Diyos, ng Marinduque, Panginoong Diyos, at ilang parte din ng Mindoro, at gayon din, Panginoong Diyos, ang Bicol region, lalo na sa Catanduanes, Albay, Camarines Sur and Norte, Panginoong Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, ay tulungan mo at gabayan, Panginoong Diyos, lahat po ng pagkilos, Panginoon, upang ang lahat ng ito, Panginoong Diyos, ay lubos na makatulong sa mga kinaukulan. Palakasin mo ang kanilang mga pananampalataya, ang kanilang loob, Panginoong Diyos, at gayon din na huwag silang mawalan ng pag-asa sa kanilang kalalagayan, Panginoong Diyos, kundi patuloy, Panginoon, na sila po'y umaasa. At yan po, Panginoong Diyos, ang diwa't espiritu ng pagiging Pilipino, sa puso, sa isip at gawa, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng tulong-tulong, merong pag-ahon at meron pong pagbangon, Panginoon.
Ay pagpalain mo, Panginoong Diyos, lahat po ng pagkilos sa pangunguna ng aming pamahalaan, maging sa nitong paglaban sa COVID-19, global pandemic, Panginoong Diyos, pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang aming presidente, lahat po ng pamunuan, mula sa national at gayon din, Panginoong Diyos, sa different branches of the government, at gayon din, Panginoon, sa different departments, agencies, commissions, Panginoon, from the national down to the region, up to the provinces, municipalities, cities, and every barangay, and every family, and every individual, Panginoon. Lord Jesus Christ, umasa kami, Panginoong Diyos, na tulungan mo kami at gabayan upang darating ang maagang panahon, Panginoong Diyos, for the flattening of the curve of this COVID-19, Panginoong Diyos. At umasa kami na sa madaling panahon na ito po ay masusumpunan ng tuluyan, Panginoong Diyos. Kaya nga po, tulungan mo kami at pagpalain at gayon din ang lahat ng mga nanunungkulan, lahat po, Panginoong Diyos, ng mga empleyado, lahat, Panginoong Diyos, ng iba't ibang klase ng mga frontliners, mga hospital, mga quarantine facilities, even in the private businesses, enterprises, at gayon din sa mga religious institutions, churches, schools, and so on and so forth, Panginoong Diyos. Ay tulungan mo kaming lahat, Panginoong Diyos, at gayon din po sa patuloy na ministeryo ng churches, Panginoon, sa pangunguna ng mga church workers at mga membro, ay patuloy po na pagpalain mo, Panginoon, ng mga virtual live streaming na ginaganap, Panginoong Diyos, bilang kapahayagan ng ministeryo at gayon din, Panginoong Diyos, sa iba pang mga ministries and mission na ginagawa ng bawat iglesia, lokal, anumang denominasyon, Panginoon, saan man dako at maging sa buong mundo, Panginoong Diyos. Patuloy po na pagpalain at pangunahan upang sa ganoon ay patuloy pa rin na kung saan ay ang pamamahayag ng iyong salita ay patuloy na makarating, Panginoong Diyos, sa lahat po ng naaabot ng aming ministeryo at paglilingkod at pagbimisyon. Aming Ama at aming Panginoong Diyos, patuloy na pagpalain mo ang kabuuan ng bansang Pilipinas, ang lahat po ng mga bansa sa buong mundo, gayon din po ang kalikasan, gayon din po, Panginoong Diyos, ang karagatan ng himpapawid, Panginoon, sa kabuuan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na may you continue to bless, empower at pagpalain, Panginoong Diyos, upang sa ganun, Panginoon, anumang resolusyon, anuman ang mga naisip na dapat nagawin nitong mga darating na mga panahon, o Diyos, para ho sa solusyon ng climate change, para ho sa solusyon ng itong usapin ng illegal drugs, insurgency, terrorism, at gayon din ang usapin ng katiwalian, at sa mga iba pang mga problema, Panginoong Diyos, ay tunay, Panginoong Diyos, na ito pong lahat ito ay malulutas, at tulungan mo kami na nagkakaisa at nagtutulungan bilang mga mamamayan ng bansang ito at gayon din sa ibang bansa. Nilalapit din po namin, Panginoong Diyos, ang kaganapan ng eleksyon dyan sa bandang United States of America, na magpahanggang sa ngayon ay meron pa rin hindi malutas na problema sapagkat merong nag-aakusa, at umasa kami, Panginoong Diyos, na maging malinaw at maging maayos po lahat, Panginoong Diyos, ang maging resulta nitong eleksyon na naganap dyan sa bandang United States of America, Panginoon. At umasa kami, Panginoong Diyos, na ang tunay na pangmahabaang kapayapaan, na merong katarungan, at gayon din ang kasaganaan, at gayon din, Panginoong Diyos, ang patuloy na revival at spiritual reawakening, Panginoong Diyos, ay mangyari po sa lahat ng tao at gayon din sa bawat bansa sa buong mundong ito, Panginoong Diyos, at yan po ay amin pong inaasahan. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos, at gayon din sa pagkakataon na ito ang latest updates ng COVID-19 sa Pilipinas ayon sa Department of Health at gayon din sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University and Medicine. Yes, ang total cases sa Pilipinas ay umabot na po ng 412,097, whereas in the global data kasamang Pilipinas ay umabot na po ng 56,527,723, at tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, pinagkakatiwala po namin lahat po ng mga pagamutan, quarantine facilities, at gayon din ng mga frontliners, medical essential, at gayon din ng mga spiritual frontliners na nanalangin, Panginoon, para po sa lubos na kagalingan ng lahat po ng tinamaan ng COVID-19, Panginoong Diyos. Maawa ka po kayo at pagpalain silang lahat, Panginoon, nang sila ay makarecover, Panginoong Diyos, at sila magkaroon ng maayos at malusog na pangatawan, at gayon din na matugunan ng kanilang mga pangailangan, pinansya sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na,
At gayon din, Panginoong Diyos, na mabisa at matagumpay na kasangkapanin mo lahat po ng mga inaasahan po ninyo, na kung saan ay ginagamit po ninyo lahat ng mga paraan sa pamagitan ng mga hospitals, quarantine facilities at lahat ng mga frontliners na inyo pong inaasahan, at higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang inyong himala na patuloy po na ginagawa sa pamagitan ng pagkilos ng iyong Santong Espiritu. In the mighty name of Jesus Christ, yan pong aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang latest na deaths, total deaths sa Pilipinas ay umabot na po ng 7,957, whereas in the global data kasamang Pilipinas ay umabot na po ng 1,353,788. At ipanalangin po natin sila. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed entrust and commit all the bodies, spirits, and souls of all these people who pass away because of the COVID-19. Ikaw po ang mangalaga, maghari sa kanila dyan sa inyong kaharian. Pinagkakatiwala po namin, O Diyos, ang kanilang mga pamilya bilang mga naulila, ang inyong pagpapalakas, ang inyong pagpapaabot, Panginoong Diyos, ng inyong pagkalinga at pag-asa, Panginoong Diyos, ay kanilang makamtan, pati na po ang iyong blessing, Panginoong Diyos, at patuloy nila na panghawakan ang iyong pangako na mayroong pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, ang total na recoveries sa Pilipinas ay umabot na po ng 374,660. Ang Diyos, at pinapasalamatan natin ang Panginoon, aming Ama at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkilos sa mga kapatid na ito, Panginoong Diyos, na inyo pong pinagaling. At umaasa kami, Panginoong Diyos, na patuloy na po sila na gumaling at malayang-malaya na sa COVID-19 at hindi na po mag-recur ang COVID-19 sa kanilang mga katawan, Panginoong Diyos, kundi patuloy na, Panginoon, na maging maayos at malusog ang kanilang mga pangatawan, Panginoon, sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. And may you continue also to bless the family they belong. At umasa kami, Panginoong Diyos, na ikaw pong siyang magpalakas, mangaruga at magpanas sa kanila, Panginoon. At gayon din po na kung saan ay salamat po sa lahat ng inyong mga kinasangkapan, sa kagalingan ng lahat ng mga recoveries na ito, Panginoong Diyos. At umasa kami, Panginoon, na maraming mga bagay na amin pong ipinapasalamat sa inyo, Panginoon, at nawa po, O Diyos, ay patuloy na ikaw ang siyang mahayag sa amin sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwinan. Yes, in the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin, kasama po ang aming patuloy na pinapanalangin para po sa total recovery, healing, good health and wellness sa lahat po ng mga merong karamdaman saan man sila naroon, Panginoong Diyos, katulad po ng kapatid na Jerry Roberts diyan sa West Virginia, United States of America. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Florida, Estrada Gamoso, Panginoong Diyos, diyan sa bandang Quezon, Isabela. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Reverendo Rodolfo Hentalian ng Palawan, kapatid na Joel Dante Semerito Barrientos ng Dinalupihan, Bataan, Reverend Marvin Sulayo de Leon ng Manena United Methodist Church, San Luis, Pampanga. At gayon din po ang kapatid na Hermie Guerrero, asawa ng Reverend Efraim Guerrero ng United Church of Christ in the Philippines, kung saan ay nakakonfine sa Philippine General Hospital. Ang Hermie Guerrero, Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Nori Bibat ng Cebu, Visayas, at ang kapatid na Vicky Angeles na nasa Ace Hospital ng Quezon City. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang mga iba pa katulad po ng kapatid na Jaime Reyes, kapatid ng Leminister Leonora Dato, at gayon din kapatid na Karina Roman ng Los Angeles, United States of America, Binterdi O'Connor, at gayon din ang kanyang lolo na Faustino Bong Silva ng Abukay, Bataan, kapatid na Rogelina Liaban, Panginoong Diyos, at gayon din kapatid na Lali Sevedo ng Project 7, Quezon City, Merla Sembrano ng Imus City, Cavite. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Baby Akira Joy Magat, Jocelyn Sagan Lizondra, Charito Grabino, Lucy Enriquez ng Mindanao, kapatid na Lady Lacandaso ng Marilao, Bulacan, Remigio Nunan ng Sito Balanga, Bataan, pero nandyan siya sa bandang Home Care Center sa Quezon City. At sa lahat pa, Panginoong Diyos, na mayroong may karamdaman, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At dalangin po namin na maranasan nila ang complete healing, recovery, good health and wellness, Panginoong Diyos. At salamat po sa lahat po ng inyong mga kinakasangkapan, mga medisinas, mga pagkain, mga panalangin, at gayon din
ang mga umaaruga sa kanila, Panginoong Diyos, at tuloy-tuloy po, Panginoon, na sila po ay inyo pong kadaupang palad, nang sa gayon, Panginoon, di po sila mawala ng pag-asa, kundi patuloy, Panginoon, na manangan sila at magpatuloy na manalig sa inyo, Panginoon, na meron pong magagawa ka sa kanilang kalalagayan, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin at tugunan ang kanilang mga financial need, Panginoong Diyos. At higit sa lahat, ang patuloy na sila mapanatag, mapatibay ang kanilang pananampalataya at mapalago ang kanilang espiritual na buhay. Yes, Lord Jesus, yan po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, sa pagkakataon na ito ay shout out dyan sa bandang Solano, Nueva Vizcaya, lalo na sa pamilya ng Castillo, at purihin natin ang Panginoon ng ating pinapanalangin na kapatid na Evelyn Usalia Castillo ay napabuti na po ang kanyang kalagayan at wala na pong asmas niya. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos at hallelujah at praise the Lord. At yan po ay ayon sa kanyang kapatid na Betty Jane Usalia Berzosa dyan sa Ilagan City, Isabela. At purihin natin ang Panginoon at tayo po ay magpatuloy sa ating mga gawain at ang Panginoon na ito ay napakabuti. Ang Ride On Ministry ay patuloy po na nagpapaabot ng pangungumusta sa bawat isa sa atin. At kumusta po kayo? Kumusta po ang kalagayan ninyo? At kumusta po ang pinagdadaanan ninyo sa buhay ninyo sa araw-araw? Kumusta ang kalusugan ninyo? At kumusta po ba ang inyong mga pangangailangan sa araw-araw at natutugunan pa? At gayon din shout out sa lahat po sa inyo dyan sa bandang Cagayan, sa bandang Isabela, at sa lahat po ng mga nasalanta ng Bagyo Catanduanes dyan sa bandang Bicol Region. Yes, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, at gayon din sa Metro Manila, lalo na sa Marikina City. Yes, dyan sa bandang Rodriguez Rizal. Yes, sa bandang Montalban Rizal, at meron din party dyan sa bandang Real Infanta Rizal, at gayon din, yes, at Aurora Province, meron din sa bandang probinsya ng Bulacan, at gayon din dyan sa Pampanga. Ay po, napakaraming sinalanta ng bagyo, at panalangin natin lahat ang mga ito that the Lord will continue to bless you. Bangon at Pilipinas, bangon Luzon, at ngayon po ay nasa panahon po ng state of calamity ang buong Luzon, kaya patuloy po natin ay pinapanalangin yan. Yes, kaya ang Ride On Ministry ay patuloy po araw-araw mula Lunes hanggang Sabado na namamahayag. Yes, alas 9 ng umaga, araw po ng Linggo, alas 10. At patuloy po na ito ay naglilingkod, nagbiministeryo sa abot na makakaya sa tulong at gabay ng ating Panginoong Diyos. Thank you very much sa inyong pong mga pag-like, sa inyong mga pag-comment, sa pag-follow sa ating page, at gayon din po sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On the Ministry. Yes, at ating pong tugagayan mga kapatid natin na kung saan ay sila po nagpabot ng kanilang mga comments sa pagkakataon na ito. Yes, ang ating kapatid na Teresita Herman. Yes, kumusta kayo dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province? At shout out to you at God bless Herman family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay, good morning po Bishop and family. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Maraming salamat po at good morning, at pakaingat din po kayo lahat dyan sa bandang Baguio City. At ganyan po na sa ating kapatid na top 1, Lay Minister Leonora Dato. Yes, shout out ulit dyan sa bandang Dubai. At God bless Dato family, of course, yung ministry. Yes, palakpakan po natin dyan sa bandang Dubai, Dato family. Comment, a happy and beautiful Thursday morning po, Bishop and Ate Jean. Yes, thank you very much and same to you all dyan. At ganyan mula sa ating kapatid na Pastor Mayros Rodriguez Tandayo. Yes, isa sa mga pastor natin dyan sa bandang Kakarong Methodist Church, Kakarong Pandi, Bulacan. Yes, shout out to dyan at God bless Rodriguez Tandayo family. And of course, your ministry and your leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan kabo ng Bulacan, Tandayo family. Kanang comment ay blessed Thursday morning po Bishop and to all ka-Ride On. Yes, thank you very much at gayon po sa inyo lahat dyan. At gayon natin kapatid na dating Desi Reverend Luis Cruz, Administrative Pastor ng Bethany Methodist Church, at gayon din Administrator ng Bethany Methodist Christian Learning, at gayon din ang kanyang napakabalang pakikibahagi sa Philippine Red Cross Bataan Chapter. Siya bilang isa sa mga directors niyan. Yes, Hermosa Bataan. Yes, shout out to you at God bless Cross family, of course, your ministry and leadership to the church and to the society. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, Cross family. Ang
Kanyang comment ay, good morning Bishop Litangonan and family, more blessings, ride on ministry. Yes, thank you very much. At gayon po lahat po sa inyo dyan. At gayon mo lang sa ating kapatid na Marisa Evangelista. Yes, kumusta kapatid? At saan ka ba naroon ngayon sa mundong ito? Sa Pilipinas o sa ibang bansa? Yes, at kilala mo ba yung mga evangelista dyan sa Aurora Maria Aurora? O kayo dyan sa bandang San Antonio, Zambales? Yes. Yung asawa ng aking kapatid ay evangelista rin din ng PCO at pastor din ng Church So Bless. Yes, puri ng Panginoon at God bless Evangelista family and shout all dyan sa lugar ninyo at palapakan po natin lahat po ang Evangelista family. Yes, kapatid na Marisa, hallelujah, amen. Fine with the Lord, yes. Fine with the Lord, yes. Puri ng Panginoon Diyos with the corresponding emojis of prayer and so on and so forth. Yes, mula sa ating kapatid na Teresa Derman, added comment, amen, sa magandang awitin mo, Bishop. Yes, praise the Lord, to God be the glory. Thank you for that emojis. At ganyan yung kapatid na Chingoksan ng Cebu, Visayas. Yes, kumusta kayo dyan sa bandang Visayas, Cebu? At shout out dyan at God bless Chingoksan and family. Palakpakan po natin sila lang yan. Yes, puri ng Panginoon Diyos. Ganyan ang kanyang comment. Good morning, Bishop, with corresponding, rimbonic, colorful emojis. Puri ng Panginoon Diyos at salamat po at gayon po sa inyo lahat dyan sa bandang Cebu. Yes, mula sa ating kapatid na Deaconess Ruth Tomicos ng Magoong Ilatad Methodist Church dyan sa bayan ng Linamon, Lanao del Norte, Mindanao. At kumusta kayo dyan sa Mindanao? Pagpalain ka ng Panginoon. Yes, God bless Mindanao at God bless Tomicos family, of course, in ministries and leadership of the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At gayon din na palakpakan po natin lahat dyan sa bandang Visayas. Hallelujah, praise God. Kaya din nakabuhan ng Luzon. Hallelujah, praise the Lord. Ang comment ng ating kapatid na Deaconess Tomicos, glory to God, our God and Savior, for the renewed strength we have this morning. Good morning po sa inyo, Bishop Litangonan and Ma'am Jean and everyone watching. Yes, thank you very much. At gayon po na kayo po'y patuloy po na pagpalain ng Panginoon dyan. At gayon po na sa ating kapatid na Chingoksan. At it comment, good morning sa lahat. Yes, thank you very much. At salamat po sa mga emojis. Yes, ang kanyang added comment pa, God bless us, God bless all of us with how many emoji of prayer? 7 ba yan? Yes, amen sa ating Panginoon. Thank you very much. At gayon po na sa ating kapatid na Reverend Rodel Serrano, Administrative Pastor ng Luke 418 Methodist Church dyan sa bandang Sabarte Road, Corner Lacal Street ng Camarin, yes, City of Caloocan, Metro Manila. Shout out all of it dyan at God bless you all at pagpalay ng kabuuan ng Serrano family at inyong ministry at leadership sa church at ganyan sa community. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Kanya comment, God bless for Bishop sa Ride on Ministry. Thank you very much. At same to you all dyan. At hindi mo na sa ating kapatid na Rodel Serrano added comment na isang taong nakatakip ang kanyang bukha na meron pong hawak-hawak na napakalaking na puso na kulay red. Yes, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos at magkaroon tayo ng enlarging heart para tayo po ay makatulong sa ating mga kababayan. Yes, hallelujah, praise the Lord. At gayon din mo lang sa ating kapatid na Felipe Satorno, kanib po ng Maria Aurora Methodist Church dyan sa bandang Maria Aurora Province. Yes, shout out all of it dyan. Kumusta na po ang kalagayan nyo dyan sa bandang Maria Aurora at kabuuan ng Aurora Province. God bless sa Torno family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, magandang buhay po, Bishop Litangonan. God bless po. Yes, thank you very much. At gayon po sa emoji, good morning din at pag-iingat po kayo lahat dyan. Gayon din po muna sa ating kapatid na top fan. Kumusta na kapatid na Nitsa Biton dyan sa bandang Kingdom of Bahrain. Kumusta na po ang mga Pilipinos dyan. Pag-iingat po kayo, pagpalay ng Panginoon. God bless Biton family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay, God bless Bishop Ride on Ministry, glory to God. Yes, salamat po at gayon po lahat po sa inyo dyan at gayon mo lang sa ating kapatid na yes, Pastora Melita Anonical Celestra ng Talim Island. Yes, Talim Island na Binangon ng Rizal. Kumusta po kayo dyan? Kumusta na si Pastor James Celestra? Kumusta ng ating tatlong mission churches dyan sa bandang Barangay Kalinawan, Barangay Bangan at Barangay Kinagatan? Yes,
Purihin na Panginoon at shout out ulit dyan at God bless Celestial Family and of course your ministry dyan sa Talim Island. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay nagpapasalamat po ako sa panalangin. Nakapanood ako ngayon ng Ride On Ministry. Purihin ng Diyos sa buhay po ninyo. Bishop Yutangonan and family, nawa ay lumawig pa po ang inyong buhay dito sa lupa. At God bless you all. Yes, plus 4 emoji of prayer and another 3. Yes, purihin natin Panginoon. Thank you so much sa guide po sa inyo dyan. At sana po aabot tayo ng 150 years. Ano po, at purihin natin ang Panginoong Diyos at namimiss na natin yung mga maraming at malalaki at malilit na mga isla dyan sa Talim Island. Kaya na kayo matapos ng global pandemic na ito na makapasyal tayo dyan sa bandang Talim Island na makatip na naman tayo ng isla at makabisita sa ating mga mission churches dyan. Yes, purihin ang Panginoong Diyos at ganyan po na sa ating kapatid na Deaconess Jackie Biernes from Bayumbong, Vizcaya, pero nandun siya sa bandang New Jersey City and New Jersey, United States of America. Yes, shout out ulit dyan ng mga Pilipinos at lahat ng mga mamay dyan. Kumusta ba ang bilangan dyan ng eleksyon? At gabayan kayo ng Panginoong Diyos bilang bumubuo ng United States of America nang sa gayon ay maging maayos na yung bilangan at makapag-deklara na kung sino talaga ang nanalo bilang presidente. Yes, God bless Biernes family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, good evening po. Yes, gabi po doon dito sa napakalamig na lugar dito sa New Jersey. Yes, napakalamig nga dyan at nagyayero na ba dyan, kapatid na Deaconess Jackie? Yes, puri ng Panginoong Diyos. Pakiingat po kayo dyan, pagpalain ng Panginoon. Nakikinig po ako. God bless your ministry. Maraming salamat po at God bless din. Pakiingat po kayo dyan sa bandang New Jersey. Yes, puri ng Panginoon. Kayo din mula sa ating kapatid na top fan. Minister Leonora Dato dyan sa bandang Dubai. Added comment, Bishop, patuloy ng panalangin. Kumpare sa Cronin family sa Chicago, naway maayos po nilang ma-manage ang symptoms ng COVID. Request po ni Ma'am Nanita Ramos. Buong family po ng Cronin ay nag-positive sa COVID. Yes, manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. Kami po, O Diyos, ay nakikisa sa buong pamilya Cronin at Ramos, Panginoong Diyos, na kung saan, Panginoon, dyan sa bandang Chicago, United States of America, Panginoong Diyos, na sila po ay nagpositibo sa COVID. Panginoong Diyos, humingi po kami ng inyong habang, ng inyong awa, Panginoong Diyos, at paggabay sa buong pamilyang ito, Panginoong Diyos, upang sa ganon, Panginoong Diyos, sila po ay maibsan. Upang sa ganun, Panginoong Diyos, ay sila po ay gumaling ng tuluyan at maging malakas ang kanilang immune system. At gayon din po, Panginoong Diyos, na maging maayos, malusog ang kanilang pangangatawan, Panginoong Diyos. Tulungan mo sila at pagpalain, Panginoon, bilang pamilya, Panginoong Diyos, na mga Cronin at Ramos, Panginoon. Ang pinakamarapat, O Diyos, na pinakamabuti na nais mo, Panginoon, ay gawad po sa kanila, Panginoon Diyos. Pagpalain mo sila at ang kanilang mga tinetake na medicine, mga panalangin, Panginoong Diyos, mga umarugas sa kanila, magkalakip-lakip, Panginoon, upang dumaloy sa kanilang lahat, Panginoong Diyos, ang kanilang kagalingan, kalakasan at maayos na pangatawan. And of course, may you also provide their spiritual and material need, Panginoon, sa panahon na ito. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon. Please extend my regards to the Cronin family and Ramos family out there in Chicago. Yes, purihin natin, Panginoon Diyos, nagdi mula sa ating kapatid na Deaconess Merlin Sebastian, ng National Program Director ng ang Iglesia Methodist Pilipinas, Kalinga. Yes, purihin ng Panginoon Diyos at sila po ay nakalockdown pa rin dyan sa San Fernando City, Pampanga, pero sila po ay dyan sa bandang Bungabunga. Yes, siya din po siya sa worker dyan sa mega church ng
Cabanatuan City, Cabanatuan City, Nueva Ecija, and shout out ulit dyan at meron pong pulong mamaya alas 2, pinalangin natin kanina yung kalinga, kaya po rin ang Panginoong Diyos at kung kayo man ay mula sa ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, saan man kayo distrito, local church, saan man kayo rehiyon, naroon ay pinapanawagan po ng Iglesia Metodista sa Pilipinas Kalinga na tayo po tumugon sa panawagan na kung saan ay sa panahon na ito ng mga kalamidad ay kahit sa papano ay makatulong tayo sa ating mga kababayan, di man lahat ay makapagpaabot tayo ng kalinga at malasakit sa mga ilan na nasa kalagayan nila na napakahirap po ay sana po ay lahat po ng mga churches natin, lahat po ng mga distrito, rehiyon ay magsama-sama po upang sa ganun ay mangalap po tayo ng mga in-kinds or any amount that we can give or donate. Yan po ay for the glory of God and for the furtherance of the gospel, of course, para po sa pagpapaabot ng malasakit at kalinga sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kaya God bless Sebastian family, palapakan po natin ng Sebastian family at gayon din ng kalinga in Pilipinas. Yes, hallelujah, praise the Lord. At ang kanyang comment, good aim po sa lahat. Patuloy natin ipanalangin ang lahat ng biktima ng kalamidad na muli silang makabangon at huwag silang mawala ng pag-asa at gamitin tayo ng Panginoon na abutin sila, tulungan at kalingain sa lahat ng kanilang pangangailangan, mapalad ang nagbibigay. Yes, maraming salamat. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede with your prayer and call. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, ganyan mula sa ating kapatid na isa sa mga staff ng paaralan ng ating Capital Methodist Church, yan sa Sibalanga, Bataan. Yes, shout out labid dyan ng kaintindo ko kapatid na Jocelyn de Guzman. Yes, God bless de Guzman family. Palakpakan po natin sila lahat dyan sa Balanga City, Bataan. Yes, de Guzman family. Yes, puri ng Panginoon ang kanyang comment. God bless po. Yes, plus one emoji prayer. Maraming salamat at God bless din po sa inyong lahat dyan. At ganyan po, hindi ba tapos ang ating Ride On Ministry na hindi po natin in-acknowledge sa mga kapatid natin na kung saan ay kasama po sa episode 243. And of course, ang ating kapatid na Colonel Andicoy, kaanib po ng Living Water Methodist Church dyan sa bandang Barangay Kabkaben ng Maribelas, Bataan. Shout out dyan at God bless Andicoy family. Palakpakan po natin ang Andicoy family. At gayon din po mula sa ating kapatid na Corazon Navarro, kaanib po ng Capital Methodist Church, yan sa Tibalangan, Bataan. Yan, shout out with you at God bless Navarro family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. At gayon din po mula sa ating kapatid na Doris Santos de Guzman ng Malabon City, Metro Manila. Shout out with you at God bless de Guzman family, Malabon City, Metro Manila. Palakpakan po natin. At ganyan natin kapatid na Reverend Alexander Bacon, ang worker natin dyan sa Mission Church, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas dyan sa Upper Lower Dangko ng City Balanga, Bataan. Yes, shout out natin dyan at God bless Bacon family. And of course, yung ministry and leadership to the church at gayon din ang iyong lugar dyan sa bandang Limay, Bataan. Palakpakan natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan po na sa kapatid na Susan Salanga, kaanib po ng Malabon Central United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila. Shout out to you at God bless Salanga family. Hallelujah, praise the Lord. At gayon po na sa kapatid na Vilma Domingo, kaanib po ng Pansol Methodist Church, Pansol din naman na Quezon City, Metro Manila. Shout out to you at God bless Domingo family. Palakpakan po natin sila lahat dyan at puri natin ang Panginoong Diyos. And of course, sa lahat po ng mga magko-comment pa, maglalike, mag-share ng ating episode. Yes, at sa lahat pa ng mga episode uploaded dyan sa ating Facebook at maging sa ating fan page at YouTube channel. Maraming salamat at patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoon. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat ay patuloy po na pagpalain po lahat po ng mga nakikibahagi sa virtual streaming na ito ng Ride On Ministry at sa lahat pa ng mga
mga virtual streaming, Panginoon, ng mga churches, Panginoong Diyos, na patuloy na kasangkapanin mo na maging daluyan ng inyong mensahe, ng inyong pagpapalakas at pagkakalog, Panginoon, ng pag-asa sa bawat isa, Panginoong Diyos, at pagpalain mo ang bawat isa, Panginoong Diyos, na nakikibahagi, na patuloy na pagpalain ng kanilang mga pamilya, ang kanilang mga kalusugan, at matutugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon. At lalo, Panginoong Diyos, na maging maayos, mabuti ang kanilang mga kalusugan taglay. At pagpalain mo na managumpay ang kanilang mga pamilya sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na gayon din ang kanilang mga ministry, pangkabuhayan at mga iba pa. In the mighty name of Jesus Christ, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa Panginoong Diyos. Ang Ride On Ministry ay patuloy po na sinasabi sa atin, yes, God bless and protect us all always. Stay safe and healthy always. At gayon din, be kind to others always. To God be the glory always and forever. Amen and Amen sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay tanggapin natin ang napakasaganang pagkapala ng Diyos Ama. At gayon din ang patuloy na pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, at gayon din ang pakikipisan, tanglaw at paghahari ng Kanyang banal na Espiritu sumatin lagi mula ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din na patuloy po natin ay comply ang mga health protocols na ipinapatupad po sa atin ng IATF ng ating pamahalaan. At gayon din sa inyo mula sa iba't ibang mga bansa ay sundin po ninyo ang inyong mga health protocols na ipinapatupad din ng bansang kinalalagyan ninyo. At gayon din natin pong batiin natin mga kasama dyan. Sabihin natin na sa kanila, peace be with you. At gayon din sabihin natin sa kanila, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din natin pambansang pagbati. Taas natin ang ating kanang kamay. Yes, tignan natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan. At ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating kaliwang dibdib, tapat ang ating puso. Tayo mo ko sandali at tignan natin muli sila na meron pong kasamang napakatamis at napakasarap na mga ngiti sa ating mga labi. Yes, hallelujah at praise the Lord. At purihin natin ang Panginoong Diyos. Ang Ride On Ministry ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa sa atin at tayo po'y magkita-kita muli mula Lunes hanggang Sabado alas 9 po ng umaga. At ganyan po pag-araw ng Linggo alas 10 po ng umaga. At may we continue to be in tune with the Lord Jesus Christ. And of course, sa buong araw na ito ay maging matagumpay ang ating lahat ng ating mga gagawin at gayon din sa ating paghahanda ng ating tanghalian. Pagpalain tayo ng Panginoon at hindi natin makalimutan ang mga kapatid natin na kung saan ang mga mangingisda, mga farmers, at gayon din ang mga magyunyog at gayon din mga pinanggagalingan ng mga gulay at iba pa. Yes, panalangin natin sila sapagkat sila kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos hanggang sa dumating sa ating mga hapagkainan. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos and may we enjoy the food we are going to prepare in our respective tables. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Ibinabalik natin lahat ng papuri at pasalamat sa Kanya at babay po sa bawat isa sa atin sa pagkakataon na ito until we meet again. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah.